Kanina, nagpirmahan na sa Reciprocal Access Agreement ang Pilipinas at ang Japan. Ayan. Philippines, Japan sign RAA to boost defense cooperation. Yun. Kailangan natin to, guys. Kasi the more the merrier. The more the merrier, guys. Oo. Kasi kailangan natin ng mas maraming kakampi. Lalo na alam natin na tayo isang mahina pang bansa. Oo. Bakit hindi natin pwedeng asahan ng ASEAN? Alam niyo po, mga kotsero, si ASEAN is composed of 10 countries. Dahil composed ng 10 bansa, yung mga iba't ibang bansa na yan, may iba't ibang interest din. So, yung interest, syempre, minsan hindi nagkakapareho. Oo. Hindi lang yung interest pati diskarte. Iba-iba din. So, ako, mga kotsero, although it has been the position ng administrasyon ng ating gobyerno na yung tawag dito, na tulungan or kumbinsihin yung ASEAN na suportahan tayo, I don't think it will happen. Kasi, yung iba dyan, nabubuhay dahil sa China. But, what we can, the countries we can trust are those who has the same interest. May parang interest sa atin. Like, South Korea, Japan, Australia. Si Australia ngayon medyo nag-50-50 na rin. Kasi kailangan nila ng i-importa ng mga bibili ng mga karne nila . So, kaya nag-aano si Australia. So, kailangan natin maipag-partner sa kanila. And this is where, kaya importante, ito yung nakitang solusyon, wala naman solution, or a stopgap measure ng ating administrasyon na at least makatulong sa development ng Pilipinas. And ito kasi yung ito kasi yung fake news palagi ng Duterte Balahura supporters yan. Maski yung mga politiko na naka-align kay Duterte. Ang fake news nila is magkakagera. Kapag naipag-partner tayo dito, makakapagkaagera. Pag naipag-partner tayo dito, magkaagera, etc. etc. Yun yung lagi nilang sinasabi. Yan ang hindi ko makita yung yung punto na magkaagera. Hindi naman yan pag nag-root cause analysis ka, bawa nagkagera, tapos nag-root cause analysis ka, tapos ang ending mo, kasi naghanda kayo sa gera . Diba? It doesn't make sense. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Lagay nyo yung bank account details dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Tulad ng example ko kahapon, or na isang araw yata yun, or I think it was yesterday. Kapag nag-training ako ng boxing, or kapag I'm just inaayos ko lang yung schedule ko in the near future, pag nag-training ako ng MMA or Muay Thai, hindi ibig sabihin nun na pag may nakita akong tambay sa kalsada, bubugbugin ko siya. Or maghahanap ako ng gulo kung saan man. Or tulad, ito, every now and then, nagfa-firing range ako. Nagte-training ako para gumanda yung aim ko. Does that mean na ako makikipagbarila na lang sa kalsada everyday? No. But,
if a situation happens na kailangan kong gumamit ng baril o kailangan ko ipagtanggol yung sarili ko at pamilya ko, eh, kaya ko. Kaya nga nakakatawa yung mga pag nagsasalita si Senator Amy na naglagay kasi tayo ng missile sa Pilipinas, kaya gegerahin, bobombahin tayo ng hypersonic missiles. Ha? How does that work? See how stupid that is? How stupid the premise? Ang mali eh. Naglagay lang ng missile eh. Ano na agad? Bobombahin agad tayo ng China. What the hell? Masama sa kanila naghahanda. sabi ni Freyren. Masama sa kanila naghahanda. Oo. Ayaw nila nun. So ito yung balik tayo sa topic. So ito na ngayon yung isa sa paraan para sa paghahanda natin. 'Di ba? We have to. Ang tagal na natin pinabayaan yung ating defense. Ang tagal, simula 1986. Kasi 'di ba nga ang gusto nga nung maging komunista yung Pilipinas. Kaya hindi nila pinalakas yung 'di ba? Paano kapag halimbawa dumating yung panahon na sige, ito na nga, gegerahin na nga tayo ng China. Tapos wala tayong gamit, 'di ba? Wala tayong gamit, wala tayong kakayanan, hindi tayo interoperable, wala tayong partnerships, 'di ba? Mas gusto niyo 'yun? baka gusto na lang sabihin ng nitong mga Duterte Balahura supporters pag nandiyan na ang People's Liberation Army diyan sa mga beaches ng Pilipinas, sabihin, ay welcome o red carpet. Pasok kayo, Philippine. Pasok kayo, no? People's Liberation Army. Ayan, no? Ayan, red carpet. Dali, pasok. Diretso kayo Malacanang, please. What the hell? Ang gusto nila eh. Ang liit-liit nating bansa. Tapos, gusto nyo. Alam nyo, kung ako pa kang tatanungin, sana tapatan natin yung dami ng barko ni China eh. 300 din. Every year, bili ka ng 2, 3. Actually, matagal pa yun pag every year. Hindi kaya yun sa administrasyon ni PBBM. Pero I hope someday in the future magkaroon tayo ng ganun. So yun. So yun dapat ang mindset. We are preparing for the possibility but we're not instigating. Baliw kasi yung mga Duterte Balahura supporters. So the Philippines and Japan signed on Monday the RAA, Philippine-Japan Reciprocal Access Agreement, allowing Filipino soldiers to undergo joint combat training with their counterparts in Japan. The joint combat training to be held in Japan aims to further enhance the two nations' defense cooperation. So, nabigat pa to. But it needs to be ratified. Ayan, kasi nga it's a treaty. It's a treaty. Kailangan siyang i-ratify. Ayan, the defense agreement, which will take effect after ratification by the two countries' legislatures, is the first pact forged by Japan in Asia. So kailangan pumayag dito ang ating lower house, Senate sa Pilipinas, tapos yung parliament ng Japan. Kailangan pumayag sila dyan. Ito yung balita tungkol dyan. Okay, pa rin ang tensyon sa rehiyon, lumagta ang defense deal ang Pilipinas at Japan at sakop ng kasunduan ang pagkakaroon ng joint military exercises ng dalawang bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mismong sina Defense Secretary Gibo Teodoro at Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko ang lumagda sa Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Kasama sa ceremonial signing sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Defense Minister Kihara Minoru. Sa ilalim ng kasunduan, magtatakda ng guidelines sa training at joint military exercises ng dalawang bansa. Posible ring lumahok na sa susunod na balikatan exercise ang Japan. Your presence here increases our confidence in the importance that the Japanese government puts on these extremely important agreements that we have. And I'm very glad that we have come to this day.
Matapos ang ceremonial signing, nagbulong sina Defense Secretary Teodoro, Foreign Affairs Secretary Manalo at kanilang counterpart officials ng Japan para sa ikalawang ministerial meeting o 2+2 meeting. Sa kanyang opening remarks, binigyan diin ni Teodoro na makakatulong ang RAA para matiyak na nasusunod ang international law sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific, partikular sa West Philippine Sea. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Manalo sa pagtindig ng Japan sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. And Japan has stood by the Philippines on this issue, especially through promoting a rules-based international order, especially UNCLOS, as well as the 2016 Arbitral Award. 大きな進展を見せています。 The relationship between Japan and the Philippines has seen great strides in the field of defense cooperation and exchanges, and I welcome the signature of the Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement, which took place moments ago, representing the deepening cooperative relationship between our two nations. Umaasa rin daw sila na lalawak pa ang kooperasyon ng dalawang bansa maging sa ekonomiya at iba pang aspeto. Kailangan munang maratipika sa Kongreso ang Reciprocal Access Agreement ng Japan at Pilipinas bago ito ipatupad. Suportado naman ng ilang senador ang paglagda sa RAA. Pero kailangan din daw na masuri mabuti ang laman ng kasunduan para matiyak na naaayon ito sa interes ng ating bansa. Si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos, iginiit na susuriin ng kanyang komite ang bawat linya at salitang nakapaloob sa kasunduan. Titiyakin naman daw ni Senate Committee on National Defense Chairperson Jinggoy Estrada na maratipikahan agad sa Senado ang RAA. Nagbabalita mula sa Para ratify yan sa Senate. I'm pretty sure. Siguro mga 60%. 60-40. Natawa lang ako dito nung sinabi niya will scrutinize every line. Ayan, will scrutinize every line and every word of that treaty. Di ba? Parang babasahin talaga namin yan. Hindi yan makakalusot sa mga prying eyes. Lying eyes. Oo. Hindi yan makakalusot sa amin. Babasahin natin, dapat ang interest niyan ay nasa Pilipinas lang. Etc. etc. Ganyang pagsusuri din ba yung ginawa mo dun sa nakita mong 25 na sites ng hypersonic missiles? Line by line din ba yung pagkakasuri mo dun? Ba't parang na-fake news kay Hata doon, Sen? Parang na-fake news ka dun eh. Oo. Ano yun Masakit sa damdamin yan. Masakit. Oo. Will scrutinize no? Oo, will scrutinize. Ganyan lang naman si Senator Amy. Alam niyo si Senator Amy, nagrereklamo lang yan kapag nagre-react lang siya ng ganito kapag ang kausap America or Japan or any other country na kokontra sa China. Seriously. Pansinin niyo, was there a time na kinontra niya si China? Nakakahiya nga itong si parang hindi nga niya ginawa yung trabaho niya na sa foreign relations. Bakit? Kasi kung ginawa niya yung trabaho niya, mga kotsero, dapat noon pa lang, meron na nangyari dyan sa, sa West Philippine Sea. Trabaho niya yun Dapat meron na siyang naisulat na batas or meron na siyang naisulat na polisiya para makatulong kung paano natin mas poprotektahan ang West Philippine Sea. Wala. May nakita ba kayo sa kanyang sinulong na batas doon? Tutok niya pang senior citizen. Okay lang din naman yun, senior citizen. Pero, committee mo rin yung foreign relations Wala naman tayo nakita, di ba? Ayan, yung sa Pogo, yung sa secret deal. Hindi mo naman pinaimbestigahan yung secret deal Ba't ayaw mo mag-hearing tungkol dun sa secret deal ng Ayungin? Kay Digonggong. While you're at it, pati na rin yung dun sa yung ina-allege ni China na may secret deal din daw yung Marcos administration, di ba? Para fair. Kasi hindi. Bakit? Kasi parehong tatamaan si China Tatamaan yung parehong love na love mo Si Digong tsaka si China. Kakahiya ito si Senator Amy. I hate to say this, but
Apo Lakay must be rolling in his grave. Kung buhay lang siguro si Apo Lakay, baka napa-facepalm na si Apo Lakay. Ganun. Facepalm. Ano pa yung ginagawa mo, Amy? So, yun. Si Jinggoy naman, sabi niya, Jinggoy, I will see to it that the ratification of the RAA will be among the priority agenda of the Senate. Mapapasaya sa Senate. Kahit hindi magsalita si Jinggoy. Mara-ratify yan. Kasi matatalo matatalo yung mga boto ng aayaw. 24 sila dyan. Oh. Tapos, ilan lang silang aayaw? Si Robin yung posible lang Si Robin Padilla, si Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Cynthia Villar, Mark Villar. Ayun, sila lang. Kung sino yung mga pumirma dun sa yung sa kay Kibuloy, yung sa content case ni Kibuloy. Kung sino lang yung mga pumirma doon, yun lang din yun. Anyway, tapos yun nga, so nagkaroon nga ng nagpirmahan kanina, tapos nagkaroon ng meeting sa gitna ng DND natin, tsaka yung version ng DND nila. So yan yung 2+2. The 2+2 covered the current regional security environment, to enhance the legal framework of the bilateral defense cooperation, capacity and capacity building cooperation, economic security cooperation, maritime cooperation, and Mindanao peace process. Uy, kasama pala yun. Ayos That's good. Diba? At least naisip nila yung Mindanao, diba? Kasi nung si Digong ang presidente, diba? Sinadya daw niyang kalimutan ng Mindanao. Alam nyo, this is something, sa tulad nga na binanggit ko kanina, building partnerships is something that we should be doing. Maganda yung strategy ngayon ng Pilipinas. Kaya nga nabubisit si China Dahil ito yung strategy ng Pilipinas. Number 1, yung Transparency Initiative na pag meron silang kalokohang ginagawa dyan sa Ayungin o sa West Philippine Sea, pumuputok, sumasabog. Oo. And yun yung pinakaayaw nila. Alam nyo mga kotsero, kung sa atin, nakakairita yung palagi na lang wino-water cannon, hinaharang, etc. etc. Sa Chinese Communist Party, ang pinaka nakakainis yung ginagawa ng Pilipinas. Totoo. Sila yung kasi ang Chinese Communist Party kasi, ang gusto nila, ang pananaw ng tao sa kanila, tatlong yan I'll forget one of these. Sigurado. The good, tatlo pala yan. Ang gusto nila, ang perception sa kanila ng buong mundo, lahat buong mundo. Ang magiging pananaw o pagtingin ng ng buong mundo sa China at sa Chinese Communist Party ay the good, the great, and the benevolent. Tatlo yun, yung tatlong words na yan The good, the great, and the benevolent. Yun. Yun ang gusto nilang maging pagtingin ng buong mundo sa China at sa Chinese Communist Party. Sila ang pinakamabait, sila ang pinaka-great. Ano mas Tagalog ang great? Dakila. Sila ang pinaka-dakila at sila ang pinaka-mapagbigay, mabait, benevolent. Yun, pinaka-mabait. Yun ang gusto nila maging pananaw ng buong mundo sa kanila. Anything na kokontra doon sa naratibo na bumubuo doon sa tatlong words na yon na good, great, and benevolent, nabubisit sila doon. Nabubisit sila doon. Kaya sila, yung ginagawa natin sa Transparency Initiative, sa kanila, personal yun. Kumbaga, yun, parang ad hominem yun. Parang ad hominem. Na parang naiinsulto sila lalo. Kasi, ba't yung pinapakitang masama kami? Hindi kami masama. We're the good, the great, and we're the benevolent. Hindi namin kasalanan yan. Kaya, tinan nyo kaya ang lagi nilang palusot ay, dinidepensahan lang namin ng sarili namin, we're protecting our interests, etc. etc. Yun ang lagi nilang palusot. Kasi nga, they want, one thing is, palusot. Pangalawa is, gusto kasi nila ang
pagtingin sa kanila ng buong mundo is they are the good, the great, and the benevolent. At kapag lumalabas yung mga ginagawa nila sa Pilipinas, nabubisit sila kasi nasisira sila sa buong mundo. Kaya maganda yung Transparency Initiative. Tapos yung partnerships natin with other countries, this is one of the better strategies na ginawa ng Pilipinas, no? Actually, napansin nyo rin ba? May napanood ako isang video sa YouTube na si Vietnam, gagayahin na rin yung naging style natin sa Transparency Initiative. Maglalabas na rin daw sila ng sarili nilang Transparency Initiative. Sabi nila ha. Ipapublicize na rin daw nila yung mga incursions na nagaganap sa exclusive economic zone nila. Which is a first. Kasi before, ang ginagawa lang ng Vietnam, pag-usapan na lang natin. Kung ano yung gusto ni China, mag-usap tayo. I-private mo na lang yan. Diba? Tayo na lang mag-usap. Huwag ba kalat? Paulit-ulit, wala naman nangyayari. So, sabi ni Vietnam, ganyan ba? O di, gayahin namin si Pilipinas. Gayahin namin si Pilipinas. Ganoon na lang. Anyway. Although ito si Indonesia, naikipagtrabaho na rin sa Pilipinas in one way or another. Pero ito si Indonesia, ko dito I'm managing my expectations dito kay Indonesia kasi ang laki nang nakukuha nito sa sa China. Doon sa mga pledge, mga investments, etc. Ang dami na nakukuha ni Indonesia So, pero nakikipagtrabaho or at least pinag-uusapan ng maipagtrabaho yung joint patrol sa naman to, sa may bandang Mindanao. Yan sa Mindanao. Border of Sulawesi and Mindanao waters. Yan. Against piracy and terrorism. Yan. So, that's good news, di ba? At least meron ng starting point. Di ba? At least meron ng starting point. Umayaw na sila sa BRICS. Umayaw na pala Indonesia sa BRICS. Di good. Maganda. At least, di ba? Tumisimple lang pala sa Indonesia. But anyway, baka natatakot din sila. Actually, the other country should be scared. Kasi wala talagang sasantuhin yan si China. Importante sa kanya siya. Si China, siya lang ang importante sa kanya. Siya lang. Hindi tayo kasama dun. So, always take China's words with a grain of salt. Tapos alam naman na natin, si Vietnam ay may pinirmahan na tayong agreement sa kanila, di ba? Maritime agreement. And then recently, nung nag-file tayo ng maritime claim natin sa UN, sabi nila, pag-usapan natin, Vietnam. Sabi ni Vietnam, tara, usap tayo. Usap tayo. Pag-usapan natin yan. Kasi meron din silang issue. Pero pag-usapan natin yan, walang problema. Yung Paracel and Spratly Islands. Ganun naman kasi dapat Una, napakalayo talaga ni China para magkaroon ng interest dyan. Ayop na yun. Alis dito, overlapping talaga. Nag-overlap talaga yan sa Paracel at Spratly. Magkalapit lang kasi yan Ito, Thailand. Kahapon. DND and Thai Navy Chief discuss prospects for defense industry cooperation. Uy. Mukhang ang drive natin ngayon puro barko Puro barko Tsaka tie in defense industry. Defense industry, ibig sabihin yung mga gumagawa ng barko at armamento. Defense Undersecretary Angelito De Leon welcome Admiral Adong Panlam, Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy, and his delegation during a courtesy call at the Department of National Defense as the Philippines and Thailand commemorates the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations. The two officials underscored the importance of sustaining defense partnership and shared vision of peace and security in the region. Both officials agreed to increase Navy-to-Navy engagements through established dialogue mechanisms.
importante talaga yung kung hindi man natin makuha yung support ng ASEAN, buong ASEAN, at least siguro yung mga like-minded na lang. Di ba yung same mindset ba? Or at least yung may kalinya natin ng interes. Di ba? Si Vietnam, Thailand, siguro sa Indonesia, sa mga ibang aspeto, di ba? Pwede na yun. Kesa wala. Again, mga kotsero, something's better than nothing. Huwag tayo man katulad ni Pulong na nag-intay lang ng abang ng allotment. No, hindi pwede. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan, you do something. Hindi pwedeng babagsak na lang sa'yo yung pera. Diba? Kailangan, hindi ganito rin sa defense. Hindi pwedeng babagsak na lang sa'yo yung mga barko. Trabaho ka. But anyway, so yun. So, maganda yung mga partnerships na nabubuo ng Pilipinas with some members of the ASEAN. And ito, mga kotsero, kita nyo na yung history na kapag may pinag-usapan, sinusunod. Yun yung dyan eh. Yun yung magandang sistema dyan eh. Kapag may pinag-usapan, susundin mo yung pinag-usapan. Hindi pwedeng may pinag-usapan kayo tapos o-11 ka. Diba? Tulad ng ginawa ng China. Nagkaroon tayo ng meeting ng July 3. July 3 yan. Chinese and Philippine officials seek to de-escalate South China Sea tensions. Diba? Nag-usap. Chinese and Philippine diplomats agreed to ease South China Sea tensions but stood firm on their nation's claims during a meeting that followed one of their most serious maritime clashes. Nagkaroon daw ng frank and constructive discussions at the bilateral meeting. Ayun. Diba? Nag-usap na raw. Nag-agree. Nag-agree, sabi, wag muna tayong mainit chill muna tayo dyan sa West Philippine Sea. Pero habang ongoing tong usapin na to, anong ginagawa ng China? Nag-angkla ng barko sa Escoda. Yung monster ship, inaangkla nila. July 3 pa yan nandyan. July 8 na ngayon, di ba? July 8 na ngayon. Kailan umangkla dyan? Yung monster ship ng China dyan sa may Escoda Shoal? July 3. Di ba? Kalawang NPA, guys. I say niya, never trust China eh. Never trust China. Never. You cannot trust a bad actor. Imagine, nag-uusap, di ba? Pinag-uusapan, huwag muna tayo masyadong mainit, etc. Sige, huwag tayo masyadong mainit, Pero, meron si Nico siguro. Oy, yung monster ship, mapapuntay mo na, paangklahin mo na. Dali, bago pa matapos usapan namin dito. Ganun. Pangit maipag-usap talaga kay China. Kailangan talaga kay China may pirmahan. Hindi pwede sa kanya yung non-legally binding. Hindi pwede. Papahupain daw, di ba? Sabi? Coast Guard, Maritime Militia intercept PCG vessels in Ayungin Shoal. Ayun na naman sila. Ito yung PCG. Yan. Ayun, China. Yun, China. Ito yung Ayungin. Papahupain yan, partida. Papahupain yan. Wala isang salita talaga. It's always, di ba nga, naalala nyo nung si Senator Amy, tinanong niya si Secretary Gibo, hindi ba pwedeng mag-usap na lang muna kayo and have an agreement, ganyan. Sabi ni Secretary Gibo, kailangan daw patunayan muna ng China na they are an actor in good faith. Sabi ni Senator Amy, ang pangit ng tao ni Senator Amy. Pilit na pilit. You cannot really trust China. You cannot really trust them. Pero alam niyo mga kotsero, kung ako tatanungin, ubusin nila yung gasolina nila. Walang problema. Ubusin nila yung langis nila. Ubusin nila lahat ng pera nila sa kakaprotekta ng Ayungin Shoal. Okay lang yun, mga kotsero. Alam niyo kung bakit? July 2, 2024. Foreign investment in China falls for past year as economy struggles. Problema. Wala na nag-i-invest sa kanila.
The ministry in a June 21 press release said in the first 5 months of this year, China's economy attracted 56.8 billion in FDI, a year-on-year decrease. Decrease yan, hindi increase, decrease, pababa. Spaghetting pababa. Of 28.2%. Laki. Laki yun. 28.2%. Decrease yan, decrease. Hindi increase yan. Good news sana kung increase. O, di ba? Saya, happy. Kaso hindi, decrease eh. Tapos sabi, Jeffrey, a senior Chinese venture capitalist operating investment funds in China since 2008, who cannot use his full name or affiliation, syempre, kukulong ka dyan, told VOA the boom in China's venture capital industry has passed. Ay, wala nang namumuhunan. China's economic growth rate has no room to accommodate a large amount of foreign investment. Bakit? Ang GDP growth nila was 6 to 7% in the 5 years leading up to the pandemic. Kaso ngayon, mga kotsero, tinan nyo yung forecast sa China. Exports boosted China's GDP growth by 8% in 2021, but then it dropped to 3% in 2022, 5.2% in 2023. The World Bank projects growth to drop to 4.8 in 2024, 4.1 in 2025, and 4% in 2026. Alam niyo, mga kotsero, kung ako, sige lang, ubusin niyo yung resources niyo dyan sa West Philippine Sea. Hindi rin naman sila makakahukay dyan eh. Anong kukunin nila dyan? Paano sila makakahukay ng langis dyan? Basta kung babantayan na maayos yan, hindi sila makakahukay dyan ng langis. Yung GDP natin, mas mataas pa sa kanila. Masama na tong GDP natin ngayon, 5.8%. Yan yung projection nung World Bank. 5.8% ng 2023 and 2024. 6.5 to 8% ng 2025 ang projection hanggang matapos ang term ni PBBM. So, 8%. 8%. 6.5 to 8% hanggang matapos ang term. Yun ang projection sa atin ng World Bank. Tapos si China, 4%. Kaya nga mga kotsero, dapat tinitake advantage natin to, yung mga nag-aalisan sa China. Dapat tinitake advantage natin yan. Kaya kailangan talaga natin ng economic charter change. Kailangan talaga yun. Wala pa eh. Siniraan kasi ng digong eh. O ngayon, sinong nahihirapan? O di tayo. Diba? Yung sinasabi ko na kung mag-aaway-away sila, walang problema, mag-aaway-away kung gusto nyo, magsuntukan pa kayo kung gusto nyo. Huwag nyo lang kami dadamay. Tulad yan, may magandang policy na maganda sanang i-implement. Kaso nga lang, siniraan ni Digong. Bakit? Kasi galit siya kay Marcos. Oh. Dinamay nyo kami sa kalokohan nyo eh. But anyway. So kung ako, mga kotsero, sige, ano nyo lang, ubusin ng China resources nila dyan sa, sa military nila. Kasi eventually, yung military nila, magugutom din yan. Lalo pag wala ng pagkain sa China. Alam niyo ba na nag-aalisan ng civilian sa China? May napanood ako kaninang docu. Sabi dun sa docu, mga mayayaman sa China, mga mayayamang negosyante sila dati sa China. Alam niyo sila anong ginagawa nila ngayon? Punta sila Ecuador. Pagpunta ng Ecuador, nag-hire ng mga coyote. Nagpapasok sila sa loob ng wall ng Amerika. Ayaw na nila sa China. Doon na daw sila mag-work. Kaso nga lang ang pangit ng pasok nila. Illegal ang pasok nila. Nag-aalisan sila. Nag-aalisan ang mga Chinese. Yung mga ultra-rich, yung mga hyper-rich sa China, nag-aalisan na rin. So alam nyo, mga kotsero, ganito lang naman yan eh. If we are really forced to choose between China and America, wala tayong choice. Mamili ka, China o America. Hindi pwedeng kamadrama, hindi pwedeng Pilipinas. Ganun. Kasi syempre, alam mo, matik naman yun. Pero kung wala ka talaga ibang choice,
Sino pipiliin mo? Ako, mga kotsero, pipiliin ko yung bansa na re-respeto sa karapatan ko. Tsaka yung bansa na marunong ng free market capitalism. Wala akong kasiguruhan kay China eh. Sindikato nga yan eh. Sindikato yan eh. Tinawag lang nila yung sarili ng gobyerno pero sindikato yan, yung Chinese Communist Party. Doon ako sa bansa na re-respeto ng mga karapatang ng karapatan na gusto ko rin. Tulad ng freedom of speech, life, liberty, and property. Rule of law. Doon ako sa bansang may respeto nun. Hindi ko alam nakita ng mga Duterte Balaura supporter sa China eh. Hindi ko na alam nakita ni Duterte sa China. Baka malaki yung nakita niya. Baka malaking Y na meron 2 line. Baka malaking Y na may 2 line. Ganun na. Hey! Ganun pala. Ganun. Ganyan. Baka malaking ganun kasi yung nakita, nakita ni Digong. Baka may kinita. hindi nakita, kinita pala. Hindi nakita, kinita pala. Ayos. Oo, di mahusay. Good for you. Ay, no. Anyway. So, yun. So, doon ako sa bansang re-respeto ng mga karapatang pantao ko. Okay? Okay, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa ating po Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. At mag-follow, sumali na rin kayo sa ating Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros ang pangalan. And I'll see you in the next Coach Jared live, guys. Alright, bye everyone. See you next time. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?